At so ayan, hi guys! Welcome back ka channel natin at ito na nga po sa episode 306 para kay season 4 natin kay Kalbo. At may pagka-interesting itong episode natin ngayon. So kaya huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos yung sa flashback na nangyari kay Metal Bat sa ginawa niya pakikipaglaban dito kala Destro sa kay Elimin. At ito nga, pinagbabaril ni Elimin ng sedative o ng pangpatulog itong si Metal Bat habang nakatalikod siya at nalaban si Destro. At ito nga ngayon, babagsak na ayang si Metal Bat. At now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito ay back to present lang dahil ito, sabi nga ni Metal Bat na sa tingin niya yung binigay ng armas sa kanya, yung Metal Bat na binigay sa kanya, pinalambot siya nun, pinahina siya nun eh. Pero ito nga tuloy ni Metal Bat, natuloy pa rin yung laban nila. Kaso nga lang ngayon, nakatulog daw siya in the middle nung battle. But then ito nga, biglang sagot dyan, itong si Elimin, sabi niya nga dyan, na anong sinasabi na ito ni Metal Bat na pinahina siya nung mga sandatang pinahiram sa kanya o binigay sa kanya. Eh sigurado si Elimin sinabi ni Metal Bat na ang lakas daw nito nila Destro sa hanga ni Elimin. Pero yun, sabi nga rito ni Elimin kay Metal Bat na sige, kung ano pa man yan ay umalis na nga sila. At ito nga sabi ni Elimin, let's transform you into splendid cyborg hero. So yun, so gagawin na nga nila na cyborg ito si Metal Bat. At ito nga ngayon ay hatak-hatak na nila ito si Metal Bat. Grabe ang lalaki ng tratong ginagawa rito kay Metal Bat. Pero ito habang lalakad, sabi nga ni Metal Bat, for some reason parang na-drain daw yung kanyang power, yung kanyang lakas. At so ito, tingin ngayon si Destro dyan kay Metal Bat, sabi niya nga dyan na parang effective yung sedative na itinurok dyan kay Metal Bat. So kaya sagot, itong si Elimin, sabi niya nga dyan na aba, syempre effective talaga yung gamot na yun kasi ginagamit yun sa mga malalaking hayop. So kaya nga raw ito, yung nagagawa ni Metal Bat na maglakad ng ganyan, makikita lang daw na talagang abnormal yung kanyang resistance kasi nga dapat din siya nakakalakad ng ganyan. So ibig sabihin lang nito, sabi nga ni Elimin, yung mga ganong klaseng trick, yung lalagyan ng gamot o tuturukan ng gamot itong si Metal Bat, parang di natatalab sa kanya yan sa mga susunod. At ito nga ngayon, biglang sabi nga nito ni Elimin, sige na, gawin na nga kaagad nila na cyborg itong si Metal Bat. Pero ayan, habang lalakad sila, biglang nagbukas itong elevator at labas ngayon itong lalaki. Sabi niya nga dyan, teka lang, anong ginagawa niyo dyan? At ito na, gulat ngayon dito itong si Elimin at saka nga itong si Destro dahil si Blue yung lumabas dyan sa may elevator. At ito nga ngayon, napangiti na lang si Elimin. Sabi niya nga rito na kamusta dyan kay Blue, ano raw ginagawa niya dito sa floor na to? Sasagot ito si Blue, sabi niya nga dyan kasi during nung sa pakikipaglaban niya sa isang halimaw, dragon threat level ayan na halimaw, sobrang bilis daw nung pacing ng laban nila at parang nasira daw itong kanyang contacts kasi hindi makasagap ng maayos ng signal dun sa kalaban. So kaya yun, ipapatingin niya, ipapaayos niya itong kanyang contacts. Pero yun, ano raw ginagawa nito nila Elimin dito? Bakit kasama nila si Metal Bat? At ganyan, yung treatment kay Metal Bat. At so eto ngayon sagot si Elimin, sabi niya nga dyan, may rason kasi kung bakit nila ginagawa itong bagay na to. At ayun, ay gusto niya mang magsalita pero pasensya na dahil wala raw sang kalayaan para gawin yung bagay na to. At ito nagkatitigan itong si Metal Bat at saka si Blue. Sabay salita si Metal Bat, sabi niya nga dyan kay Blue na mag-iingat itong si Blue kasi itong dalawa na to, mga masamang tao raw yan. At eto ngayon, biglang tingin-tingin si Blue dyan kala Elimin sa kay Destro at ayun, parang ina-analyze niya na yung dalawa. Sabay maya-maya pa, boom! Dito nagkaseryoso na, parang uminit, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Blue at saka nga dito kay Elimin sa kay Destro. But then maya-maya pa, ay biglang may dumating na naman isang character. Sabay sabi niya nga dito na teka lang, magpapaliwanag siya. At ito ngayon, labas na itong parang halimaw na nga na to at ayun, may mga bodyguard siya. So yun, nagulat ito si Metal Bat, sabi niya, teka, sino yan? At ito ngayon, salita na sa Elimin, sabi niya nga dyan na oo nga pala, hindi yan kilala ni Metal Bat kasi after all, di niya para talaga makikita yan kasi itong lalaki na to ay napaka VIP niya, nasa upper class daw yan, na kasama siya sa mga upper class na tao na kung saan di mo siya basta-basta makakausap, makikita. Kaya pili lang yung mga pwedeng lumapit sa kanya. At so ito ay pinakilala na nga ngayon ng maayos na Elimin itong lalaki ito. So akala ko halimaw to, di pa lang halimaw to, mukha lang siyang halimaw pero tao yan guys. At ito nga, sabi ngayon ni Elimin kay Metal Bat na itong lalaki ito, siya yung nag-recruit, yung kumuha dyan kay Blue. At siya ay walang iba kundi yung pinaka-founder ng Neo Organization, si Mr. Fuzzy. At ito nga ngayon, biglang salita pa itong dalawang bodyguard. So itong sabi nung malaking bodyguard na itong si Mr. Fuzzy, siya yung apo ng Great Seer na si Shibawawa. So yun yung nanghula na may malaking dilubyo na mangyayari nga sa buong mundo at mawawasak yan. At ayun nga yung inaagapan nila. At ito ngayon, si Mr. Fancy, siya nga raw yung nakamana ng lahat
lahat ng ability o kapangyarihan ni Shibawawa, so kaya niya nga rin daw manghula, ganyan. At ito ngayon, sabi nito nung isang bodyguard na itong si Mr. Fuzzy, siya yung magiging susunod na ruler ng buong mundo. At ito ngayon, biglang salita na. Itong si Mr. Fuzzy, sabi niya nga dyan kay Metalbat, unang-una, gusto niyang humingi ng tawad dahil nga dyan sa ginawa kay Metalbat. Sinabi niya nga rito na pagkakamali nila. At ito ngayon, tuloy dito ni Mr. Fuzzy na hindi niya raw pinag-utos na tapusin si Metalbat o gawin siyang cyborg kasi hindi naman daw namit ni Metalbat yung requirements para gawin siyang cyborg. At eto nga, yung tatlong requirement para gawin kang cyborg. So una dyan, basahin natin. As a part of resuscitative measures. Pangalawa, to correct brainwaves that create dangerous thoughts. At pangatlo, to improve the ability to conduct hero activities with the consent of the subject themselves. So ibig sabihin, unang-una, kapag namatay ka, tasin kung balak kang buhayin, ayan, pwede kang gawin cyborg. O di naman kaya, parang ayusin daw ito yung brainwaves mo. Kapag yung nag-iisip ka masyado ng masama ganyan, hindi na maganda yung iniisip mo, ayan, gagawin kang cyborg. At pangatlo, parang i-improve yung ability ng isang hero. Pero, ito ay dapat may consent muna yung mga hero. Pero, yung ginagawa ng dalawa ni Element sa ni Destro, hindi ganyan. Parang ginagawa nilang cyborg kung sino yung nasa isip nila na gusto nilang gawing cyborg. So, kaya nga ito sabi ni Mr. Fuzzy, nagkamali sila kasi nga itong dalawa, si Element sa si Destro, nagmarunong nagkusa silang kumilos, sabi niyang ganyan. At ito ngayon, biglang napatahimik rito ngayon si Destro at saka nga si Element kasi nga nagmamarunong sila parehas At ito ngayon, napasigaw si Metalbat, sabi niya, nagmarunong lang, nangunga lang bigla. Itong dalawa na to, ganyan daw pa sila magpatakbo ng organization. Hinahayaan nila yung mga bodyguards nila, yung mga guardian nila na kumilos nang naaayon. Depende sa kagustuhan nila, hindi man lang nila kinokontrol yan o minomonitor yan. At yung pagkatapos nga yan, isang so hanggang dito lang pala sa episode 306 natin. So ayun, so nagkagulo-gulo na kasi nagmamarunong itong si Element sa hanga itong si Destro. Wala palang ipinag-uutos sa kanila tapos ginagawa ng cyborg eto si Metalbat, pati na yung dalawa nga na nauna ginawa lang cyborg dyan. Pero yun, ang importante ay eto sa wakas lumabas na, nagpakita na itong pinakapinuno, yung pinakaugat ng Neo organization. So akala ko si Blue yung pinaka-founder niya, hindi pala. Ito pala si Mr. Fuzzy, siya yung pinaka-pinuno, yung pinaka-nagbuo ng Neo organization. At yan, itignan nga natin kung masama o matino itong si Mr. Fuzzy kasi parang somehow kinakalaban ng Neo organization ay ang Hero Association. But then, yun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At hintay lang para sa next episode natin. So yun na naman, so yan, lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.